magandang umaga din sa ating mga kabayan sa talagang lamig na lamig. May bagyo ngayon. Oo, Si Inday. Inday? Oo, sabi sinasadya daw, hindi po nakapangalan na yan, matagal na. Oh, alphabetical kasi yan kada taon. So, ang naka-assign ngayon na ipapangalan sa bagyo ay si Inday. Oo, baka sabihin nyo, itinapat dahil po impeachment trial ng ating Vice President Inday. Oo. Hindi po, nataon lang. Oo, kaya po sa mga probinsya apektado ng malakas na bugso ng bagyo. Dito sa atin meron na rin binaba na signal number pero hindi pa ganun kalakas gaya sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Kaya mag-iingat po kayo, maganda na tayo. Mag-imbak tayo ng sapat na pagkain in case dumating itong pananalasa ng bagyong Inday. At ganoon din syempre mag-imbak tayo ng mga power bank. Yung cellphone natin na i-charge natin. Siguraduhin natin na naka-charge to dahil hindi natin masasabi kung kailan mananalasa ito at magda-down yung supply ng kuryente sa ating lugar. Yeah! Di ba? Tsaka meron silang pinapaalala yung kailangan meron kang go bag ba yun? Yan, tama. Go bag. Oo. Actually, yan ang tinuturo natin dati nung nasa government pa tayo. Dapat talaga sa bawat tahanan ay merong go bag. Ano ba laman dapat niyan? Baka mga abubot ng bahay, laruan. Ang go bag kasi naglalaman yan ng mga importanteng emergency kit. Oo. Halimbawa, pagkain. Yung mga pagkain na hindi agad na madaling masira. At yung mga pagkain na nagtatagal. Diba? Gaya ng biscuit, yung go water tawa yata doon. Yung tubig na nakalagay siya sa pouch na Oo. kahit matagal na siya, pwede mo siyang inumin. Tapos meron din dong kung hanggat maaari, kung meron kayong budget, yung parang straw na kahit gamitin mo siya sa maruming tubig, pag hinigup mo siya, malilinis. May ganon. Filter? Kahit dumagok ako galing sa kanal, ganon. Yung bawa, paanuhan na talaga. Kasi wala na Wala kang makukuhang malinis sa tubig, so kailangan mo siya. May ganon pala. At isa pa, yung mga basic na nakikita natin sa bahay. Meron ba yan online? I-affiliate natin? Meron yan, meron. Meron din. Yung mga usual na nakikita lang natin sa bahay. T-shirt, colors. Kasi ang color, bakit nga kailangan natin sa go bag? Ang color kasi, halimbawa lang nagkaroon tayo ng disaster na talagang kailangan natin lumigas. Nawala tayo, naligaw tayo. Marker yun. Kasi kahit basa ang surface, pwede mo siyang gamitin. Ay, ang galing mo doon. So, parang SOS. Yan! Please, someone rescue me. Parang yung kanta, na. Isa pa, kailangan natin ng posporo, lighter, kandila, at syempre, flashlight. Kailangan niya, napaka-importante. At wag nyo nga alisin sa inyong mga go bag ay pito. Pito! Halimbawa lamang nagkaroon ng malakas na lindol, na-trap kayo, natabunan kayo ng malalaking tipak ng bato, pwede mong magamit ang pito para malaman ng mga rescuer, nandito po kami. Pero alam mo, dapat pala, life hack yan Maglagay ka lagi ng pito, magkwintas ka ng pito. Actually, magtinda kaya tayong ganun. Parang pwede. Hindi totoo, diba? Yung aesthetic siya tingnan. Pero at the same time, yung safety natin ang nakasalalay. Yan. Kasi paano kung nagtatrabaho ka nga naman sa building, takot na takot tayo lahat sa the big one. Nagpe-prepare tayo, pero wala tayong pito. Kailangan niya na, diba? Dati nga yung noontime show na Itbulaga, yung SOS, sa datoon sa kuna. May pito sila. May pito silang pinamimigay talaga. Even yung audience, diba? Tama. Kaya dapat talaga sa ating mga go bag, sa ating tahanan meron tayong pito. Mukhang katawa-tawa siya pero kapaki-pakinabang siya sa oras ng emergency. At isa pa, yung mga identification cards natin, kailangan niya nakalagay sa isang ziplock. Para hindi mabasa, tsaka mahirap magpalit dito. Alam mo naman, passport pa lang. Sa para din kung sakali lang na meron tayong mga identity cards na pwede nating magamit. Mga titulo ng bahay yan, dapat ba dinadala? Okay na yun, wag na yun. Wag na. Iwan mo na lang yun. Iba na yun. Basta doon ka lang sa mga pinaka-importante lang. Okay. Kasi Diba? baka mag-agaw-agawan ng mga kapatid Disaster na nakuha pang mga kampo. diba? Alam mo naman, di pa tatalo. Pero safety first, yun naman nga ang sabi ni DJ Kiko, diba? Yun muna safety, hindi yung kaanuhan, greediness first. Tsaka isa pa, yung sa mga eskwelahan dati sa Makati, yung kung wala kayong hard hat, pwede naman yung mga basahan. Talaga? Basahan sa ulo. Kahit malambot, pwede na yun. Basta makapal siya. Okay. Kasi sa oras ng paglindol, ang unang-unang kinakailangan mong protektahan ay ang ulo mo. Dahil kapag yan ang nadali ng something na matigas, mahihilo ka at mawawalan ka ng malay. Okay lang mabagsakan yung braso mo, yung paa mo, basta importante, protektahan mo ang ulo mo. Syempre, diba? Nandiyan lahat ng natin, body functions natin. Kaya pag nadali yan,
nako. Wala na. Tayo mahimatay. Correct. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes, kapag merong ginagawang libreng seminar, yung Disaster Risk Reduction and Management Office sa ating mga LGU, seryosohin po natin at umatin po tayo kasi libre yan. Oo. Kasi pag sa iba may bayad. Talaga. Di ba? Pinapa-seminar pa, inaarkila pa ng kumpanya para Yan. lang turuan kayo. Kaya Oo. huwag kayong magtatawa-tawa dyan. Kumuha man na parang, ay, hindi naman mangyayari yan. Ay, para namang mga engot yung mga to. Hindi! Kapag-pakinabang yan, masasabi nyo yan kapag napasubo na kayo sa oras ng emergency.